Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 19 to 25. So Capricorn, kunin mo lang yung mga ka-resonate ka ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon ay para po sa ibang Capricorns yun. Kaya talasad po ang inyong intuition para makuha mo yung akmang-akmang message na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Thank you po ulit for your donation, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Isa po yan sa mga paraan para supportahan niyo po ako at ang ating channel every single reading. So Capricorn, naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ten of Swords. Lovely. In the area of what you want, you have the Tower card. In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Wands. In the area of your near future, wow, you have Three of Wands. Congratulations. In the area of your challenge, you have the Knight of Swords. In the area of your fortune, you have the Nine of Wands. Lovely. In the area of your divine advice, meron ka namang Five of Cups. At ang outcome of this week, Capricorn, meron kang Page of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. At the bottom of your deck, you have the Eight of Swords. So this time around, ang energy sa iyong background, Capricorn, ay parang feeling mo stuck ka, no? Na parang wala kang pagawa, wala kang panggasto siguro, o kaya hindi ka makahanap ng opportunity or solusyon sa iyong ginagawa ngayon. Baka feeling mo, o baka nandito ka sa isang sitwasyon na wala kang makapitan, wala siguro ibang tao sa paligid mo na bibigay sa iyo ng opportunity o helping hand, o kaya I'm hearing someone na nawala ng trabaho at hindi alam kung saan makakakuha ng additional job or pagkakakitaan this time around, pero kailangan mo na kasi ang daming bills, ang daming kailangan bayaran, ang daming umaasa sa iyo, no? Ang daming mga tao na parang ikaw yung kinakapitan. Very independent ka pa man din, Capricorn, and very disciplined. I understand na parang this time around, sinasarili mo lang itong mga problema na ito kahit na hirap ka na at wala ka na mahanap na solusyon. Pero narinig ko sa yung spirit guides mo, Capricorn, na meron pa daw ibang solusyon. Siguro ngayon na clouded ka lang. Parang confused lang ang isip mo dahil sobrang stress na nga, sobrang problema. Pagod na pagod ka na rin siguro. Siguro wala ka na rin sigurong panggastos. Kaya clouded yung isipan mo ngayon. Pero sabi ng spirit guides, marami pang option. Itong iniisip mo na solusyon kaya hindi mo magawa-gawa because hindi yan ang tamang solusyon na binigay sa iyo ng spirit guides mo. You can come out of this on a different way. Kaya hanapin mo daw yung ibang solusyon sa iyong problema this time around para makawala ka na dito sa stuck energy na ito. I'm hearing na meron ka daw mga kalakasan o strengths na kailangan mong gamitin bilang advantage mo o bilang kapital mo o bilang bala mo para makalagpas ka dito. Meron ka daw skills o talent o mga taong connection in the past. Pwede mo daw balikan yon. O kaya mga nagawa mo before na marirealize mo, kaya ko pala. Kilala ko nga pala si ganyan. Marunong pala ako maganto. So, meron ka daw dapat balikan na magiging option mo para makawala ka dito at hindi lang yung nag-iisang solusyon na ginawa mo before na hindi umubra. Kung merong hindi daw uubra, ibig sabihin hindi yun ang solusyon. Maghanap ka pa daw ng iba at yun ang magiging paraan mo para makawala ka dyan. Okay? Yan ang nasa background ng energy mo this week. So, pag-usapan natin ang yung reading. At the center, you have the Ten of Swords. Ten of Swords telling you like, alam ko, dapang-dapa ka na. I'm hearing also na parang meron kang inasahan tao na hindi siya level up o hindi siya nag-keep up dun sa pinangako niya. I'm hearing kasi na parang meron nangako sa'yo na ito yung bibigay niya, ito gagawin niya, ito ang nakalaan for a certain day, tapos ang araw na yun, biglang wala. Hindi siya tumupad sa kanyang pangako sa'yo. Kaya ngayon, talagang stuck ka ngayon. Parang umasa ka kasi ng matagal na matagal eh. And then, na-visualize mo na, inasahan mo na and expect mo na yung mangyayari and then hala, wala. So parang feeling mo you're being na-backstab ka o parang feeling mo niloko ka ng taong ito. For some, meron kang ginagawa this time around na parang walang pinatunguhan. Capricorn, pa rin trabaho ito o pangarap. Meron kang ginagawa siguro ngayon negosyo na nalugi o kaya basta meron ka sinimulan ngayon na ngayon na-realize mo talagang bagsak na bagsak. Walang-wala, hindi mo na ito masisave, ganyan, parang ganun. So, I'm also seeing someone na parang you're in a deep sorrow, pain, and you can't seem to find a way para makabangon. Parang this time around, you want to find a solution, pero ngayon talagang ninanamnam mo yung
yung hirap o yung pagkalugmok o pagkadapa, ano? The Ten of Swords being, ang mahalaga naman kay Ten of Swords actually, sabihin ko na din, ang maganda naman kay Ten of Swords, ito ay katapusan na, ito ay ending na, Capricorn. Ito na yung rurok ng lahat ng pain na dinanas mo in the past weeks, in the past months. And with a, like I've said kanina, may darating sa yung solusyon o kakaibang paraan para makawala ka dito at makakabangon ka din. Ang katapusan ng 10, dulo na to yung 10, diba? 9, 10. Ending na to eh. Wala lang number after 10. Page na agad, sunod page of swords na agad. So, ito yung dulo na daw ng iyong kapaguran, dulo na to ng struggle mo, makakabangon ka na paunti-unti. Kaya, yakapin mo ang time mo this time around because ito na yung simula ng pag-akyat. Okay? The 10 of swords being clarified by the Seven of Swords. Yes, ikaw din daw ang makakahanap ng solusyon, Capricorn. Ikaw din daw ang makakahanap ng right strategy at right tactic. Parang sinasabi dito na, okay, dapang-dapa na ako, hindi ko na alam gagawin ko, pero ako pa rin ang babangon ako. Iaangat ko ang sarili ko, hindi na ako aasa kahit kanina. Like I've said kanina, meron kang inasahan na tao na gagawin niya yung pinangako niya pero hindi niya ginawa. Kaya ngayon parang stuck na stuck ka. And with the Seven of Swords, ito rin ay card of lying, cheating, and stealing. May talagang taong talagang nagkamali sa'yo o gumawa ng masama sa'yo. Hindi mo inasahan na sila ang gagawa nun. Kaya ngayon sobrang sakit, sobrang painful. Talagang bagsak na bagsak ka. Parang ang upside naman ito, you have the ability to turn this around. This is like a blessing in disguise card eh. Itong Ten of Swords eh. Blessing in disguise to. Ibig sabihin, kahit gaano ka kasama o kapangit yung nangyari, may realize mo, buti na lang nakita ko yun because na-realize ko, hindi pala sila totoong tao na merong magandang hatid yung nangyari. Doon mo na doon i-focus sa sarili mo para mahanap mo yung positive energy at makabangon ka kaagad. With the Seven of Swords, makakahanap ka ng tamang paraan, tamang strategy para makabangon ka. May darating sa life mo and you will get back on your feet. Magkakaroon ka agad ng energy at makakabangon ka kaagad. In the area of what you want, you have the Tower. You want to change things. Alam mo na for a very long time, paulit-ulit na nangyayari yung bagay na to sa'yo, whether pabalik-balik na nalilay off ka sa trabaho, contractual na naman, bago na naman, ayan na naman. O kaya may mga tao talaga na inaasahan mo, pinagkatiwalaan mo, niloko ka na naman. So ngayon, gusto mo magbago ang kapalaran mo. Merong kailangan magbago, may kailangan mangyari eh. I don't know why sa family setting, I'm feeling mo yung support na dapat meron ka, hindi ka nila binibigay. Kaya parang gusto mo magbago lahat, pati yung kung paano ka kumikita ng pera, gusto mo magbago yung dynamics o kahit paano naman may magising sa inyo, may magising sa circle mo na parang papabayaan ka o iniiwanan ka outside in the cold, doing this on your own. Kaya ngayon parang gusto mo, babaguhin mo na lahat. Kung ano yung mga dati mong paniniwala, hindi mo na pinangahawakan yun. Ngayon, parang changed person ka na. Kasi parang nadala ka. That's what I'm hearing. Nadala ka na, kaya nagbago ka na. At hindi ka na papaulit doon. Kaya ngayon gusto mong masira itong tower na ito at gusto mong buuin ulit ng paunti-unti yung buhay mo, because ngayon mas matatag, mas maayos, mas wais ka na ngayon, hindi ka napapaloko at hindi ka na may isahan ni naman, The Tower cards being clarified by the Page of Wands. Yes, ngayon, para merong pag-asa sa puso mo na itong sisimulan kong bago, there is something new and something na mas promising kesa before. Merong takot sa puso mo pero nandoon pa rin yung pag-asa na itong pagbabago na ito magdudulot sa'yo ng bagong simula. Na hindi na mauulit yung nangyari in the past. And lagi mong nakita ko nag-play sa isip mo paulit-ulit yung ginawa sa'yo ng mga taong to noong nakaraan. And i-keep mo lang sa isip mo yan, hindi sa damdamin sa isip, because that will be your lesson. Ngayon, pag abante mo, magkakaroon ka na ng green flag, red flag, alam mo na yung mga pointers na, okay, itong taong to, ganito rin yung tao ng loko sa akin dati before, hindi ko na yun kakaibiganin, hindi ko na yun i-entertain, kasi ngayon gets ko na. So parang ngayon meron ka na parang radar, may radar ka na sa bawat paligid mo na, okay, alam ko na to, ganito. Pero nandun pa rin yung hope sa puso mo. I'm seeing a very humble Capricorn, starting over, doing everything na makakaya niya sa pagsisimula. Pero naniniwala ka doon sa pag-asa at saka sa goal na inaatupag mo ngayon. Parang kinakapitan mo ito na parang, please Lord, this time around, change everything in my life. Gagawin ko ang lahat, basta mabago mo ito, ipagkaloob mo sa akin yung katiwasayan na maging maayos ulit ang lahat.
That's what I'm hearing. That's what I'm hearing. In the area of what you need daw, kailangan mo Capricorn, bagong simula, bagong opportunity. Meron darating daw sa life mo this time around na blessing from God. Pwedeng pera ito, o kaya bagong trabaho, bagong sideline, pwedeng barbecuehan ito kung kayo po ay mahilig sa barbecue, o kaya halo-halo stand. Ngayon parang nakita ko magkakaroon ka na pagkakakitaan this time around na magiging bagong source mo of your kapirahan. And this one will change your life. Makakawala ka na dito sa stock mindset mo. Makakaipon ka na, makakalipat ka na ng bahay kung gusto mo lumipat, makakapagsimula ka na ulit tulad ng pangarap mo dito with a tower card na babaguhin ang lahat and then magsisimula ka ulit from scratch. And this time around, wala na yung mga dating nakapanakit sa'yo o yung mga lumang sistema o lumang paniniwala mo, nagbago na yun. Parang bagong-bagong Capricorn na ito. And this pentacle is like a susi ito sa mas malaking goal. Kaya yakapin mo ang blessing na ito. Kahit gaano man kaliit, kahit gaano man kabosisi, kahit gaano kahirap, isipin mo na kung ano yung mga bagong papasok sa buhay mo na opportunity, pag sumikapan mo lang at makukuha mo yung magandang result nito, and this will give you the brand new life, a brand new start. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Lover's card. Wow, yes, like I've said, yung mga blessing sa darating sa'yo, tulad ng sabi ko sa'yo kanina na parang susi ito. Susi ito para sa mga bigger choices mo, bigger goals. Ito yung mga bagay na matagal mong minimiti, itong lovers ito. Pwedeng tao ito, pwede ring mga goals, dreams, career path, o mga pinapangarap mo. Pasok yan lahat sa the lovers. So, itong susi na ito, pagkakaloob sa'yo this time around, ang magiging daan para makuha mo yung pinakamalaking goal mo na inaasam-asam mo moving forward. Kaya ikaw, sabi sa'yo yung spirit guides mo, yakapin mo daw yung goal darating o itong susi na darating. I'm hearing kasi na baka hindian mo, baka kasi isipin mo, ayoko niyan, masyadong mabusisi yan, masyadong mahirap yan, hindi ko natanggapin yung trabaho na yan. Ayun, hindi mo na-realize yung pala yung susi na yun na kinakailangan para makapasok ka sa bigger goal. So ngayon, be receptive, be smart, and be alert. Busisiin mo mabuti yung mga pumapasok sa'yo ng mga blessing, baka yan na yung susi sa'yo moving forward, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Wands. Two of Wands ang naka-apekto dito sa pagkadapa mo na ito, sa pagkalugmok mo na ito. Yung parang rurok na wala na akong pag-asa, dapang-dapa na ako, ganyan. Ngayon, bigla ka nagkaroon ng vision. Bigla ka nagkaroon ng parang, okay, kailangan ibangon ko sarili ko. Kailangan ko mamili. Hindi ako pwedeng nakalugmok lang dito, nag-stay lang ako dito, naluhaan ako, o sugatan ako, o talunan ako. Hindi ako pwedeng talunan. Kaya ikaw, kumikilos ka na ngayon eh. You have a very, very ambitious na strategy. Kaya bigla ka nag-strategize because nakaisip ka ng plano. Kahit dapang-dapa ka na, parang nawalan ka na ng pag-asa eh. Pero bigla ka nakaisip ng strategy because meron kang na-visualize na gusto mong gawin in the near future, nakapag-decide ka na parang, okay, hindi ako pwede mag-stay dito, kailangan ko lumaban, kailangan ko magsimula. At ito, meron ka nang gagawin na risky because ready ka na to step out of your comfort zone. Meron kang itatry this time na bago, na hindi mo pa nagawa before. And you're thinking, kaya ko ba to? Hindi, kaya ko to. Gagawin ko to. Go. I'm seeing traveling. May mag-travel from one place to another. Pwedeng lilipat ka ng city, baka nandun yung bagong simula mo, or different country. Basta may traveling sa'yo this time around. Para makahanap ka ng right tactic or right strategy para hindi makawala ka na sa pagkalugmok na ito. And I'm seeing here na concrete itong plan na ito. And you're ready. Parang wala ka ng hindi ibibigay. Parang lahat gagawin mo para lang makuha ito. So congratulations because this will change your life. Kaya ngayon with the Two of Wands, tamang pagkaplano din ito Capricorn. Pagplanuhan mo mabuti para tamang-tama ang timpla. Okay? The Two of Wands being clarified by the Ace of Swords says, like I said kanina, dapat malinaw sa isip. Tamang-tama dapat pinag-isipan mo mabuti because Ace of Swords like a mind of a smart person. Maliwanag ang isip, may light bulb moment. So ngayon, kung ano naman itong pinaplano mo, kailangan daw talaga malinaw sa isip mo yung goal, malinaw sa isip mo yung plano at kung saan patutunguhan, kung saan galing, kung para kanino. Kasi pag malinaw sa iyo ang goal, mas madali mo makukuha yung success. Okay? In the area of your future, eto na. Yung plano, magbubunga. With the Three of Wands, darating siya. Makukuha mo siya, maaabot mo siya, makakamit mo siya. So ikaw, kailangan mo talagang aksyonan ito. Tama na ang pagkaplano, heto na yung aksyon, makukuha mo to. So congratulations. I'm seeing here na ready ka na. Ready ka na Capricorn na tanggapin yung mga blessings at kung ano man yung kaakibat nito na challenges and obstacles, kakayanin mo because this is something that you have waited for a very long time. I'm hearing the wait is over. The wait is over. Ang tagal mo na stuck, ang tagal mo naghintay, ang tagal mo na dapa. Ngayon,
Babangon ka na, maayos mo ulit ang buhay mo. Hindi ka na babalik sa dati. I'm hearing na natuto ka na and you are now having a brand new start. Kaya yakapin mo ito at huwag mong sasayangin, okay? The Three of Wands being clarified by the Nine of Cups. Wow! This is a confirmation na kung ano man itong darating, nasisimulan mo, ito ay katuparan ng iyong pangarap. Okay? Because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Kaya ikaw naman, alam mo na kapag lumabas sa card natin, sa reading natin ng Nine of Cups, is a confirmation for you na magdasal ka na, mag-wish ka na. Ngayon, i-meditate mo, pumikit ka, i-wish mo na yung gusto mong i-wish because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Maririnig ka ngayon ng spirit guides mo para mas lalong mapabilis ang pagtupad sa iyong mga wishes. So, go na. Pwede mo rin i-pause ang video para makapag-wish ka ng mas mahaba kung gusto mo. Okay? The Nine of Cups here telling you na yes, itong darating na sa buhay mo in the near future, ito yung katuparan ng mga dinasal mo, your wishes. This will make you so fulfilled and so happy na hindi ka na lilingon pa pabalik doon sa mga bagay na iniwanan mo na before. I'm seeing here, don't look back. Enjoy your life moving forward, okay? And I'm seeing you very, very happy. In the area for challenge this week, Capricorn, May 19 to 25, you have the Knight of Swords. Challenge sa'yo yung pagsugod sa mga bagay na hindi mo pinag-isipan. Capricorn, this time around, walang puwang yung sugod ang hindi nag-iisip. Mali yun. Kasi baka magsayang ka ng oras, magsayang ka ng pagod, pera, effort, and also baka lalo pang ma-complicate yung problema mo. So make sure this time around, pag-iisipan ng bawat sugod, pag-iisipan ng bawat aksyon, hindi sapat na alam mo lang. Dapat nagre-research ka pa, inaalam mo pa masyado, ginugugol mo pa yung maraming oras para mag-isip at saka magkamal ng maraming knowledge and information bago mo aksyonan. Okay? The Knight of Swords being clarified by the Strength card, yes. Ngayon, hindi daw karuwagan. Hindi karuwagan kapag halimbawa, nag-no ka pa ng dalhin. Parang, hindi, sagit lang ha, isipin ko lang ha. Hindi daw yung karuwagan at hindi yun rude. Hindi rin mali na pag-isipan mo muna. Huwag ka mag-yes na mag-yes agad-agad. Ngayon, magkaroon ka ng gentle approach sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng madaliin, okay? Ngayon, dahan-dahan lang. Asikasuhin mo ng maayos, posisiin mo ng maayos. Huwag mo rin bigyan ng pressure ang sarili mo para maabot yung mga gusto mong maabot. Ngayon, ang pagkakataon para sa'yo na bawat step pinag-iisipan at bawat step ay may kaakibat na alaga at saka pagbabantay din. So make sure this time around, pag merong gagawin, pag-isipan, at wag agad magbibigay ng oo o assurance with other people, okay? In the area of your fortune, you have the Nine of Wands here. Nine of Wands is telling you, okay, may bunga. May pinaghirapan ka. Ngayon makikita ko na in the near future, in the fortune, you have the rewards for this endeavor. Meron kang ginawa parang, okay, God, please, one more chance, isa pa. Bibigay ko lahat ko isa pa. Ngayon, pinush mo, makukuha mo agad yung result. Merong kapalit na magandang resulta out of this. Nakita ko dito na parang tiyaga ka ng tiyaga for a very long time. Paulit-ulit, gawa ka ng gawa, gawa ng gawa. Nag-fail ka na nag-fail. Dapa ka ng dapa every time. Ngayon, nakita ni God yung tiyaga mo, nakita ni God yung dedication mo sa ginagawa mo. Kaya ayan, meron ka ngayong reward with the Nine of Wands telling you, malapit ka na matapos sa pinaghihirapan mo and you will get the beautiful result from this. Okay? The Nine of Wands being clarified by the Temperance card, yes. Nagkasag kayo na, tiyaga ka ng tiyaga, ikot ng ikot, paulit-ulit, kahit nadadapa, kahit napapagod, kahit nagpe-fail, ginagawa mo pa rin. With the Temperance card here, ang haba na ng pasensya mo, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, hindi ka sumuko, hindi ka nag-give up, nakita mo yung potential of the outcome, at saka alam mo kung gaano kahalaga to, kaya hindi ka sumusuko eh. And I'm seeing here, na may reward. Because you are protected by Archangel Michael and nakita niya yung mga bagay na pinaghirapan mo. At ito, pagkakalab niya sa iyo yung magandang sagot at reward sa pinaghirapan mo. Congratulations. In the area of your divine advice from your spirit guides, ang sabi nila sa iyo with the Five of Cups here telling you, wag ka daw mag-focus lagi sa nega, Capricorn. Kapag may nangyayaring problema, wag laging, ano ba yan? Talo na naman ako. Hindi, bangon ka kaagad. Use your weaknesses and never focus on your weaknesses. Focus on your greatness. Focus on your strengths. Ganyan. Never focus on your weaknesses. Meron ka mga strengths eh. I'm hearing, alam mo sa amin spirit guides mo, huwag ka laging pa-victim. Huwag mo laging isipin na talo ka. Huwag mo laging isipin yung nega. Yes, siguro may mga tao sa buhay mo na nagkulang sa'yo o pinabayaan ka o feeling mo dapat nandyan to support you. Pero lagi mong isipin na you have yourself. You still have yourself. At diyan magsisimula yung bagong simula sa buhay mo. Kaya lagi mong ibabangon ang sarili mo. Kung wala kang makapitan, kapitan mo ang sarili mo. And lagi mong tignan ang paligid mo, i-assess mo ang sarili mo. Ano yung kalakasan ko
na magagamit ko moving forward para hindi ako lagi mag-struggle. You have a skill, you have a talent, you have something within you na pwede mong gamitin pagkakitaan o as a motivation para magamit mong panimula moving forward. Kasi kaya mo makawala dito. Kaya mo makawala sa struggle moment in your life. And I'm seeing here na makakaisip ka ng tamang paraan moving forward. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Three of Pentacles. Yes, nakita ko talaga dito na parang this time around, baka naman ikaw ang kailangan mag-reach out, Capricorn. I know, siguro yung mga tao sa paligid mo busy, ayaw mo makaabala, ayaw mong bigyan sila ng burden, pero nakita ko dito na minsan daw, ikaw ang kailangan mag-reach out. Ikaw ang kailangan makisama, ikaw kailangan magbigay o magsabi o humingi. Parang ibaba mo daw ang ego mo this time, Capricorn. I know you're very independent, you're very disciplined, you're persevering, very dedicated kayo. Alam mo kaya mo mag-isa. Pero may mga pagkakataon daw na parang paglugmok ka, kailangan mo humingi ng tulong with other people. Magsabi ka na daw. Ay hindi ka hinaan kapag humingi ng tulong. And yung mga tulong na yan, bigyan sa'yo ng Diyos. Okay? So this time around, pag nanghina ang loob mo, humingi ka ng tulong. Maaaring yung tulong na yan ang magbibigay sa'yo ng kalakasan para makapagbukas ng mga bagong opportunity for you. Okay? Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, some additional messages from the Divine. Unang-una, ito yung mga nakaligtaang sabihin sa atin ng spirit guides mo kanina. Dito niya i-confirm sa'yo kung ano pa yung mga additional niyang mensahe sa'yo ngayong May 19 to 25. Unang-una, we have Torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yung mga bagay na kailangan mo isipin this time para magiging malinaw sa isip mo kung ano dapat mong gawin. Especially here with the Ace of Swords. Parang, light bulb moment. Ngayon naintindihan ko na ang buhay, naintindihan ko na gagawin ko. Mali pa rin ginagawa ko before. Mali ka pala yung atake ko dati. So ngayon meron ng kalinawan in your part at alam mo na kung ano gagawin mo moving forward. Another message, you have Peacock, beware of great pride. O sabi ko sa'yo dito, di ba? Ibaba mo yung ego mo. Pag kailangan humingi ng tulong, humingi ng tulong. Hindi ka hinaan yun, okay? Another message, you have Man, dealings or relationship with a man. So meron siguro sa buhay mo this time around na kailangan mong lalaki sa buhay mo. Pwedeng tatay mo, kapatid mong lalaki, or boss mo na kailangan mong bigyan ng atensyon yung inyong relationship o may concern ka sa kanya. This time around, pagtuunan mo doon ng pansin yun. Another message, you have Dagger, fear, worries, tense situation. So may mga worries ka talaga here. Especially sabi ko sa kanila, diba, meron kang inhibitions, meron kang mga takot na parang hindi mo kaya. Ito yun, confirmation. Fear, worries, tense situation. Feeling mo hindi mo kaya o nag-aalala ka. Kaya mo yung lagpasan, huwag ka mag-alala. Another message, you have August. So, meron daw bang important sa'yo ang buwan ng August? Probably, the blessing will come to you or the fruitful things will come to you in the month of August. So, abangan mo yan. Siguro, anak mo, birthday o August. So, there is a confirmation that something will be given to you sa buwan ng Agosto. So, abangan mo yan. Okay? Another message para sa'yo ng yung spirit guides. We have Cup. You should accept valid criticism. O kung meron daw mga tao sa paligid mo na nag-criticize sa'yo, nagbibigay sa'yo ng mga payo, tanggapin mo lang daw yun. Huwag mong pangilagan. Makakatulong sa'yo yun moving forward, okay? Another message, you have Parrot. Someone will gossip about all of your secrets. So ngayon, ay hayaan mo na lang siguro. Ganoon talaga. May mga tao talaga mga marites. So ngayon, panghawakan mo na lang yung meron ka. Focus on yourself and hayaan mo na sila. Kaya ngayon din, isipin mo rin kung kanina mo sinasabi, ang iyong mga sikreto, ang iyong mga private information. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay masaya sa'yo o natutuwa sa'yo o concerned sa'yo. Someone there is just there gossiping about you. Okay? Another message, Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. O, di ba? Sa iyong pagkadapa dito, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakadapa ka. Meron din darating daw sa iyo na pagbabago sa buhay mo, kaya yakapin mo yan. Okay, Capricorn, napakaganda ang iyong last message. Ay, tatlo pa lang pala yun. Tatlo pa lang. Doon pa tayo. Last one. You have Mice, discord among friends or family. Meron daw din pagkakaunawan sa iyong pamilya o kaibigan. Probably ito yung tao na nag-chismis sa'yo, kaya ilag-ilag ka din, ha? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay, last one. Let's have another dog barking, advice from a friend. So, pakinggan mo daw, meron daw friend sa'yo, sa buhay mo na nagpapayo sa'yo, pakinggan mo daw yun. Valuable daw yung payo na yun, kaya pakinggan mong mabuti. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Capricorn. You have indecision.
I use my intuition in all aspects of life. So ngayon may mga bagay ka kailangan talaga na pagdesisyonan. Hindi pwedeng laging takot ka, hindi pwedeng laging uurong ka. May mga bagay sa buhay na kailangan talaga nating harapin with all our powers, with all our might. So ikaw naman dumiretso ka lang, gawin mo lang makakaya mo, okay? And I'm hearing na your decision is the right direction, okay? Especially in your outcome, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, meron na darating sa life mo this week, at the end of the week, na magiging busy ka. Parang ipaprioritize mo to. And you're very, very accepting of this energy, of this blessing, or bagong simula, o something new eh. May darating sa buhay mo this time around na pagko-focusan mo. Pwedeng love life ito, pwedeng bagong trabaho o negosyo, na ibubuhos mo lahat ng attention mo sa blessing na yon. And pag-aaralan mo siya, bubusisiin mo siya, lahat ng era niya ay iyong aaralin. Ilalaan mo talaga lahat ng attention mo dito. So, this is a very, very busy week for you, Capricorn. Something na talagang matutuwa ka at nagiging abala ka. So, make sure this time around, magkaroon ka rin ng tamang pahinga, because Page of Pentacles here telling yun talagang lahat gagawin mo para lang mapakinabangan mo itong blessing na ito. So, congratulations. The Page of Pentacles being clarified by ang dalawang lumabas, kunin natin Two of Swords and Queen of Cups. Ooh, very interesting with the indecision here telling you na kung ano man daw itong bagong blessing na darating na kailangan mo yakapin at kailangan mong busisiin at i-nurture at huwag mo daw pabayaan, ay nangangailangan sa iyo ng matapang na pag-decide. Kailangan daw piliin mo ito at lagi kang magkakaroon ng concrete decisions about everything. Hindi pwedeng urong-sulong, hindi pwedeng nag-aalinlangan, hindi pwedeng na parang hindi ka sigurado. Kailangan sigurado ka kasi mahasayang tong blessing na ito, okay? With the Queen of Cups here, sinasabi na ilaan mo daw ang buong puso mo at mag-enjoy ka din. Because this is something na very promising for you. Kaya kapag lagi kang active at ikaw ay talagang matapang at pinaparindigan mo itong mga bagay na pinipili mo, you'll be very, very happy moving forward. Okay, Capricorn? That is your May 19 to 25 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Messages? Kaya ko pa ba? Thank you again for watching. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.